Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang bawat Pilipino saan man pong panig ng mundo mga kapatid? Isang matamis na pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At ayun na nga grabe po ang mga naglabasang issue ngayon na kinakasangkutan po ng Marcos administration mga kapatid. Grabe po talaga. Nakakagalit po at nakakatindig balahibo po ang kaliwat ka ng issue po na nangyayari sa Pilipinas mga kapatid. Ang mga katanungang mga walang kasagutan, ang mga problemang pilit na tinatakasan pero nailalantad po ngayon mga kapatid. Naglabas po ng pahayag ang IMF patungkol po dito sa Maharlika Investment Fund mga kapatid. Tatlo po ang tatalakayin natin yung sa Maharlika Investment Fund, yung sa COA Flag. COA Flag po na COA Flag 240 billion delay project po ng mga SUCs sa buong Pilipinas mga kapatid. At ang issue po ng PDIC mga kapatid, pati po PDIC mga kapatid ang Philippine Deposit Insurance Corporation ay hindi na rin po nakaligtas sa kamay po ng Marcos administration mga kapatid. Wala na po talaga, pati po mga bangko hindi na po nakontento sa pagnanakaw sa budget ng gobyerno, pati po ang mga bangko ng Pilipinas, pati po ang PDIC na nananahimik ay nakalkal na rin po at nagalaw na rin po ng Marcos administration sa pangunguna siguro ito ni Martin Romualdez mga kapatid. Puro po tayo ngak-ngak tayo, daldal tayo ng daldal patungkol dito sa mga nangyayaring PhilHealth. Ito po ang tunay na realidad. Nasaan po ang mga bumabatikos dyan? Nasasabihin na naman ay fake news. Ito sabihin nyo, ito ang iulat nyo, ang mga kapalpakan na nangyayari sa Marcos administration. Itong mga bobong mga sumusuporta kay Bongbong Marcos na pilit kinukundina at pinagtatakpan, itong mga patuloy na mga problemang hindi nasasagot ng Marcos administration, itong PDIC, pati PDIC hindi na po nakaligtas. Napilit pa rin po palang pinakialaman itong mga hayop na ito. Grabe po ang kagahaman nyo pagdating sa pera. Nakakasuka kayo. Yan po ang ating mga tatalakayin mga kapatid. Nakakasama po ng loob mga kapatid dahil hindi lang po budget ng gobyerno ang ninanakawan nila. Pati po itong mga bangko po, pati PDIC hindi nakaligtas sa kamay po talaga ng mga baboy. Basta talaga ang mga politiko, mga gahaman talaga, Ano ang ginagawa nito ni Recto? Ikaw, Recto, anong ginawa mo? Saan nyo dinala ang 117 billion na kinuha nyo dyan sa PDIC? Mas malaki pa sa 60 billion na kinuha nyo sa PhilHealth. Ang tatakaw nyo talaga. Saan nyo dinadala ang ganitong kalalaking bilyong-bilyong pera na nawawala at pilit na itinatanong ng taong bayan? Nakakasuka talaga kayo. O dito tayo mga kapatid, talagang kahit sino po talaga ay mag-iinit po talaga ang ulo sa mga ganito po talagang nangyayari po talaga sa gobyerno po talaga ng Marcos administration mga kapatid. Okay, dito tayo sa Maharlika Investment Fund tayo. Ito po. Ang sabi po dito is pag-restore sa pondo ng Land Bank DBP na inilagak sa Maharlika Fund, inirekomenda ng IMF. Ito po, galing kay Jason sa Government Depository Bank, nanganganib matapos maglagak ng 62 billion Maharlika Wealth Fund. Inirekomenda ng International Monetary Fund or IMF ang kagyat at pagpapatupad na kapital na restoration plans para sa Land Bank at Development Bank of the Philippines DBP matapos ang paglagak ng pondo ng dalawang state-owned bank
ng Maharlika Investment Fund. Yan sinasabi natin mga kapatid. Matapos po nilang maipasa 3 taon makalipas at minadali nilang maipasa itong Maharlika Investment Fund. Ano na pong balita dito? Ngayon po, hinahabol na po. Naghahabol na po ang Land Bank at ang DBP. Naghahabol na po sila ngayon. At ito po, galing po sa Bilyonaryo Channel. May mababala ang International Monetary Fund. Nalagay umano sa alanganin ang Land Bank at Development Bank of the Philippines matapos nilang maglaan ng 75 billion para sa Maharlika Investment Fund. Yan po ang sabi po ng bilyonaryo mga kapatid. Totoo naman eh. Sino ba hindi maha-high blood dito, no? Hanggang ngayon po, walang kasagutan ano na pong nangyari dito sa bilyong-bilyong pera po na inilagak dito sa Maharlika Investment Fund na ito. Isoli nyo na lang yan. Ilagay nyo na lang yan sa mga ahensyang dapat paglagyan. Isoli sa DBP. Isoli sa Land Bank. Apektado po ang ahensya at ang mga bangko po ngayon ng gobyerno. Dahil po sa ginagawa nyo pong kagaguhan, Mr. Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Napilit nyong pinapakialaman, napilit nyong pinakialaman at pilit nyong itinayo na hindi naman akma sa Pilipinas ang Maharlika Investment Fund or Maharlika Wealth Fund na yan na hanggang ngayon po ay wala. Diyos ko, naghahabol na po sila. Siguro nakakaramdam na itong IMF, no? Nakakaramdam na po sila na meron pong mga mangyayari sa mga darating na panahon. Sukang-suka na po ang taong bayan sa pambababoy nyo. Kita nyo, ang Land Bank po paano kaya mangyayari pagka hindi nila naisoli itong pera sa Land Bank at sa DBP? Tulad niya, nagrekomenda na po ang IMF na isoli po ang pera. Ang tanong, may maisosoli kaya? May maisosoli pa kaya kung pinapasoli ito? May maibabalik pa kaya? Saan kaya napunta ito, no, mga kapatid? Nakakapanginig po talaga ng laman, ano? Talagang, Diyos ko, sa totoo lang, baboy po talaga itong Marcos administration na ito. Dito tayo mga kapatid, dito po tayo sa PDIC, no? Ang PDIC po, ang PDIC po ay isa po sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Kung ikaw po naglalagak ng pera sa bangko, ikaw po ay naka-insured. Ang mga depositor po na naglalagak ng pera sa bangko, automatic po ikaw po ay naka-register at insurance po ng PDIC. Napilit pong kinalkal at pinakialaman po ang pera. At saan po kaya dinala ang 117 billion na kinuha po ni Recto at ang 60 billion na winalis nila galing sa PhilHealth? Nasaan po kaya napunta itong mga ganitong kalaking pera, no? Sagutin nyo, Mr. Ralph Recto, nasaan po? Saan nyo po dinala ang 117 billion na mas malaki sa 60 billion na kinuha nyo sa PhilHealth? At ang pera po ng Maharlika Investment Fund, maibabalik pa po kaya? Tanong po ng maraming tao to. Naghahanap na po ang maraming Pilipino. Isipin nyo, 170 billion? Hindi na ko yun nakontento sa pagnanakaw sa ahensya ng gobyerno, sa budget ng gobyerno, pati ba naman po itong PDIC? Nakalkal nyo pa. Ito pa, basahin po natin mga kapatid, galing po kay Chito Losada, na may petsang December 26. The list discuss consequence of the Department of Finance of DOF sweep of excess funds from the national budget was the 117 billion take from the Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC, which was bigger than 60 billion shipped from the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. That has been slapped with a Supreme Court injunction. Worries about the sanctions of the fund on the ability of the Philippine
PhilHealth to deliver on this mandate were repaired in the PDIC. The PDIC guardians of deposit in local bank with a 500,000 guaranteed coverage when the bank become distressed. It requires around 215 billion in deposit insurance fund to adequately maintain 5.5% of total bank deposits to ensure coverage for all depositor. So ito yung sinasabi natin. Kung ikaw ay naglalagak ng pera at ikaw ay nagdideposito sa mga bangko, kasali ka po dito. Ang pangalan mo po ay naka-insured sa PDIC. Na ninakawan na naman po ni Ralph Recto at ng Marcos administration. Saan kaya dinala nila itong bilyong-bilyong pera na ito, no? My goodness. Bank depositors are now worried that the amount the DOF, the Department of Finance, through a circular transfer to the National Treasury may affected the capability of PDIC to provide cover to depositor of a failed bank. If 117 billion was taken away, that is the 55% of the fund that they think this was not affected depositor confidence, ask one banker. Yan po ang galing kay Chito Losada, mga kapatid. Kaya kayong mga nagdeposito, huwag na muna kayo magdeposito sa mga bangko. Dahil po sa panahon po ng Marcos administration na pilit pong pinapakialaman pati bangko, pilit pinakikialaman itong mga Department of Finance, Marcos administration, Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Isama mo na si Lisa Marcos. Mag-isip-isip na kayo. Huwag na muna kayong maglagak ng pera nyo. Dahil sa mga nangyayari ngayon sa Marcos administration at sa gobyernong Marcos ngayon ay hindi na po ligtas ang inyong mga pera sa kamay ng mga bangko. Hanggat nakaupo po ang Marcos administration ay patuloy ang talamak at nakawan sa Marcos administration. Mga putang ina talaga nitong mga taong to, no? Ang titindi nyo, ang kakapal talaga ng mga mukha nyo. Pagdating sa pera, mga gahaman kayo. Sa totoo lang, nakakapanginig kayo ng laman. Magising kayo mga kababayan, ha? Magising kayo sa mga nangyayari. Ikaw, Ralph Recto, sagutin mo. Saan nyo dinala to? Itong 117 billion na ninakaw nyo. Ninakaw nyo ba to? Saan napunta to? Yung 60 billion sa PhilHealth, nasaan? Yung Maharlika Investment Fund na nilagakan ng bilyong-bilyong pera, nasaan po? Diyos ko. Wala na talaga. Sa panahon ngayon, guys, wala na po. Lahat po, basta pagkakapirahan, kakalkalin, at gagawan po ng paraan, makakuha lang ng pondo. Siguro ang kutob natin dito, mga kapatid, siguro yung mga pinamimigay po ni Martin Romualdez sa mga ayuda dito, ayuda left and right, nagkakahalaga po ng mga bilyon, baka po trilyon na po ang napapamahagi niyan sa buong Pilipinas po. Baka po dito nila ginagamit o sa mga bank account na nila napupunta ang mga bilyong-bilyong pera na ito. Diyos ko, magising kayo, ang mga kasundaluhan, ang mga tao, ang mga pulis, ang mga retired, general at army, ang mga AFP, tignan nyo po ang tunay na nangyayari po. Yung mga nakaupo dyan, mag-isip-isip kayo sa tunay na kalagayan ng sitwasyon ng bansa ngayon. Napilit pong ninanakawan ang gobyerno nitong mga gahaman at ganid sa kwarteto mga politikong ito, no? So, mag-isip-isip kayo, guys. Kung kayo ay may mga perang nakalagak sa bangko, ay samsamin nyo muna. Hindi po kayo ligtas sa gobyernong Marcos ngayon. Kakasuka, no, mga kapatid? Okay, dito tayo, mga kapatid. Commission on Audit. Dito po tayo sa government agencies. Such flag. Dito po tayo, guys, sa Commission on Audit. Government agencies. SUC's flag over 242 billion defective project. Galing po sa Commission on Audit, mga kapatid. Nasaan po? Ito po dapat ang inoano nyo. Ito Quadcom.
Ito ang obserbahan nyo, ito ang imbestigahan nyo. 242 billion delayed defective project na mga SUCs sa buong Pilipinas. Ito aksyonan nyo. Benny Abante, Dan Fernandez, Romeo Acop, Paduano, Dong Gonzales, Franz Castro, Raul Manuel. Putang ina nyo. Ito, 242 billion delayed defective project. Kalkalin nyo. Hindi yung pilit yung pinagtatakpan ang mga nangyayari at nangyayari sa bansa. Ngayon po, naglalabasan po. Ngayon, COA, ngayon po ay panahon nyo. Ngayon po ang panahon nyo para po magkalkal ng mga pera po at kung saan po napunta ang pera ng gobyerno na pinaggastusan po nito ng mga nagdaang taon. Kalkalin nyo po ngayon nang makaganti po ang maraming Pilipino sa pambababoy pong ginagawa nitong mga politikong ito. Isipin po mga SUCs, daang bilyon ang nawawala po, 242 billion, delay, defective project. Nasaan kaya mga kontraktor na naman ba ang kumita dito? Mga buildings na ipinagawa na hanggang ngayon ay hindi pa po natatapos at mga delay pa po, may nasimulan ba or walang nasimulan? Mga defective na mga nagawa na, baka mga puro poste pa lang po na mga nakatayo. Eh hanapin nyo po yan. Huwag po kayo magpasupalpal sa mga gahamang politiko na ito. Hanapin nyo po kung nasaan po ang bilyong-bilyong pera ng gobyerno. Ito ang mga tunay na problema po na nangyayari sa ating bansa, mga kapatid. Nakita po natin, nararamdaman po ng maraming Pilipino ngayon, grabe, yung disappointment po na nangyayari po sa Pilipinas, na pilit pong pinagtatakpan, nililihis po nila ang tunay na issue na nangyayari sa bansa. Isipin mo Philippine Deposit Insurance Corporation hindi nakaligtas. Ang laki ng pera, 170 billion nilimas. 60 billion galing PhilHealth nilimas. Maharlika Investment Fund, nasaan ang pondo, hindi natin alam. Tunay na mga kagalapan, tunay na mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Tapos, ang lalakas pang mag-comment nitong mga bashers na ito dito sa YouTube channel at ang sasabihin nila ay nakakalungkot, mga kapatid, Kaya tayo, mga kapatid, wag tayong manahimik sa tunay pong nangyayaring problema na kinaharap ng bansa ngayon. Ito po ay malaking problema na ngayon po ay naglalabasan. Alalahanin mo, bilyon-bilyon po ang nawawala sa kaban ng bayan. Hindi lang sa kaban ng bayan. Ultimo, ang mga bangko po na nananahimik na pinaglalagakan ng mga depositors ng kanilang mga pera ay hindi na po nakakaligtas. Pati po ang isang PDIC po na kung saan ay magiging safety po sana para sa mga depositors patuloy pong hindi nakakaligtas sa mga ganito pong pambababoy po ng Marcos administration, mga kapatid. Alam mo, sa totoo lang, marami po ang nalulungkot na ang dalangin nila ay magkaroon na po ng kasagutan at mawakasan na po ang mga ganito pong pambababoy ng gobyernong Marcos sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno, mga kapatid. Napilit pong pinagtatakpan kung ano ang katotohanan. Kayo po, mga kapatid, ano po ang inyong masasabi sa mga nangyayari po? Mag-comment lang po kayo dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan. Maraming salamat po, mga kapatid.